ang sentro ng mga napapanahong balitagam. DOST nagtayo ng automatic weather station sa Butuan City. DOST at munisipalidad ng Maramag sa Bukidnon palalakasin ang STEM learning sa pamamagitan ng interactive courseware. Inaugurasyon ng Sustainable Smart Nanomaterials Hub, sagot sa hamon ng kalikasan. One Lab Network ng DOST, mas lalong pinalawak. Mga katutubong tela, bida sa Senado. Department of Science and Technology, Philippine Economic Zone Authority at Philippine Association of State Universities and Colleges pumirma ng kasunduan para sa pagtatatag ng Keys Parks at Eco Zones sa mga SUCs. At Espas Travel Management System, regional winner ng CSC Presidential Lincoln Bayan Award. Magandang agang Pilipinas, hatid namin sa inyo ang mga napapanahong balitagam. Mabilis nang makapaghahanda ang mga magsasaka sa syudad ng Butuan sa mga paparating na masamang lagay ng panahon dahil ito sa bagong Automatic Weather Station o AWS na itinayo ng Department of Science and Technology. Sa pamamagitan ng bagong Automatic Weather Station sa tulong ng DOST, SARAI o Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture, mapabubuti at mapalalakas na ang pagtatanim ng mga magsasaka. Ang kabuuan ng balitagam ihatid ni DOST correspondent Giselle Siladan. Totoo yan, Gel. Onin. Mas madali na ngang magkakaroon ng access sa accurate at real-time weather data ang mga magsasaka sa Butuan City dahil sa bagong automatic weather station na itinayo ng Department of Science and Technology. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o Project SARAI. Ito ay isang action research program na pinondohan ng DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development at pinangungunahan ng University of the Philippines Los Baños, Laguna upang bawasan ang climate risks sa pamamagitan ng pagbibigay ng site-specific crop advisories sa mga magsasaka. Sa tulong ito, mabilis na makapaghahanda ang mga magsasaka sa paparating na weather disturbances at makapagtatanim ng mga halaman na naaayon sa panahon. Bukod sa Agusan del Norte, ang DOST Caraga ay naglagay na rin ng isang automatic weather station sa barangay Maygatasan, Bayugan City upang mapalakas ang pagkolekta ng datos sa panahon at mapalawak ang kakayahan ng rehiyon na harapin ang mga pagbabago sa klima. Ang ganitong mga weather monitoring technology ay malaking tulong upang mapabuti ang pamamaraan at mapataas ang produksyon ng pagsasaka sa syudad ng Butuan. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Giselle E. Ortega Siladan, delivering science for the people, one DOST for you. Nagsani-puwersa ang Department of Science and Technology at munisipalidad ng Maramag sa lalawigan ng Bukidnon upang lalong palakasin ang STEM learning o Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Isang gawang Pinoy na interactive multimedia educational package ang nabuo para sa mga mag-aaral ng IP School. Ano nga ba ang pakinabang sa interactive courseware ng DOST? Alamin sa Balitagham ni DOST correspondent CJ Valerio. Sa pagtutulungan ng DOST at lokal na pamahalaan ng Maramag upang maisulong ang mataas na antas ng edukasyon sa science, technology, engineering, and mathematics o STEM learning, pinagkaalooban ng isang smart TV, 2 set ng computer at printer at 20 tablets na may DOST courseware ang mga mag-aaral sa Lumatong Pangkuyan Teapo Mano High School. Ang DOST courseware ay isang highly interactive multimedia educational resource package na maaaring ma-access sa pamamagitan ng mobile phone at computer. Ang courseware ay naglalaman ng mga materyales at references ng bawat baitang ng mag-aaral. Layunin nitong pahusayin, pabilisin at padaliin ang pagpresenta ng mga aralin sa agham at matematika sa mga estudyante gamit ang cost-effective at high-quality solutions.
Ang proyektong ito ay makapagbibigay din ng interes sa mga mag-aaral na matuto at maging aktibo sa klase. Kasunod nito, upang magamit ng tama, nagsagawa ng technology demonstration ang DOST sa mga guro at mag-aaral ng nasabing paaralan. Ang DOST courseware na magsisilbing karagdagang kagamitan sa pag-aaral at pagtuturo ay libre sa mga paaralan na maaaring ma-access online sa website ng DOST SEI. At yan ang aking balita gam sa araw na ito. Ako si CJ Valerio, delivering science for the people. One DOST for you. Pinangunahan ng University of San Agustin ang pagnatayo ng Hub for Sustainable Smart Nanomaterials. Layo ng hub na ito na lalo mapatatag ang research and development ng nanomaterials at mapalakas ang mga taong namumuno rito, lalo na sa mga lalawigan. Sa paniwanag ni Dr. Noel Peter Tan, project leader ng universidad, ang smart nanomaterials ay lubhang napakalaga sa pagkapakete ng mga pagkain at iba pang produktong gaya nito. Tama ka dyan, Onin. Napakahalaga ng pag-adopt ng sustainable smart nanomaterials bilang tugon sa ilang suliranin ng mga nagnenegosyo sa usapin ng packaging ng kanilang mga produkto. Sa pamamagitan kasi ng sustainable smart nanomaterials, mapapanatili ang kalidad ng produkto at mapapahaba ang buhay nito. Malaki rin ang maitutulong nito upang mabawasan ang economic losses, food waste-related losses, at pagbaba ng kalidad ng produkto. Ngunit sa kasalukuyan ay wala pang matibay na R&D program na gumagamit ng nanotechnology at cutting-edge materials para sa sustainable packaging sa rural areas. Kaya naman, upang makagawa ng mga active at intelligent packaging system gamit ang cutting-edge tools, composite polymeric functional films, at nanoparticles na angkop para sa smart packaging technologies, pinondohan ng Department of Science and Technology ang Hub for Sustainable Smart Nanomaterials ng University of San Agustin. Ang hub ay bahagi ng Advanced New Materials, Engineering and Emerging Technologies or CANMET Research Facility ng Universidad. Layon ng hub na ito na mapabuti ang industriya ng packaging sa pamamagitan ng pagsasama ng sustainable smart nanomaterials. Onin, sa kasalukuyan, isinusulong ng laboratorio na maging handa para sa mga cutting-edge at sustainable smart nanomaterials. Gayon din ang pagtibayin ang R&D infrastructure at kakayahan ng human resource sa mga probinsya. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Diane Navarro, delivering science for the people. One DOST for you. Mas pinalawig pa ng Department of Science and Technology ang pakikipagtulungan nito sa iba't ibang mga laboratorio sa loob at labas ng bansa. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas tataas pa ang kalidad ng mga produktong magmumula sa Pilipinas. Ang One Lab o One Stop Laboratory Services for Global Competitiveness ay nilikha para sa serbisyo ng komprehensibong analytical at calibration ng anumang produktong pumapasok rito. Ang balitagham ihahatid ni DOSTV correspondent Meg Atienza. Department of Science and Technology, mas pinalawig pa ang pakikipagtulungan sa iba't ibang laboratorio sa Pilipinas upang mas mabigyan ng kalidad na produkto at serbisyo ang mamamayang Pilipino. Kaugnay nito, ipresenta ng Industrial Technology Development Institute o DOST-ITDI ang mga bagong miyembro ng One Lab. Kabilang sa mga bagong miyembro ang Ascent Knowledge Resources Incorporated, Sonju Engineering Services, Stanpro Testing Center OPC, Eurofin Scientific Services Philippines, at ang Fast Laboratories Cebu Branch. Ang One Lab ay isang one-stop laboratory service na nagbibigay access sa publiko na maipasuri ang kanilang mga produkto at serbisyo sa tulong ng mga laboratory network or partner laboratories ng One Lab. The intent was to create a single touch point where our laboratory services can be accessed with ease and convenience across the country.
Gamit na mga IT-based referral system, maaari nang ma-access ng mga MSMEs at ng publiko ang mahigit 59 laboratory networks na may kanya-kanyang specialties. Sa pamamagitan ng OneLab, mapapadali na ang pagsasagawa ng product testing. Hindi na rin kailangan pang pumunta ng mga magpapasuri sa iba't ibang lugar dahil lahat ng kailangan gawin magmula sa receiving, referral, transport at analysis ng testing result ay magagawa na sa isang lakaran lamang. Binabanggit nga dito, responsiveness. Mabilis, referral na papadami ang kanilang customer at mabilis ding nasa-satisfy ang ating mga customer kasi kung walang available na laboratory sa isang lugar, ay pwede nating i-refer sa laboratory naman sa ibang lugar. So, sumatotal, ang talagang focus natin ay customer, pero natutulungan din natin yung miyembro ng OneLab Network. Layunin din ng OneLab na makapagbigay ng convenient, timely, at readily accessible services sa mga industriyang nangangailangan ng testing. Jel, sa tulong nga ng OneLab, umaasa ang DOST na mas tataas ang kalidad ng produkto at serbisyo sa Pilipinas. At yan ang Balitagham sa araw na ito. Ako si Meg Atienza, delivering science for the people, one DOST for you. We're very obsessed with EDSA. We always think the only transportation problem we have just stems from EDSA. But the thing is, everything stems from the origin where the person starts traveling, actually. The traffic problem is costing us 3.5 billion pesos daily. The best solutions only come when we start cooperating with each other. Bilang pakikibahagi sa komemorasyon ng National Indigenous Peoples Day noong 9 na Agosto, isang exhibit na nagpapakita ng mga tela textile na gawa ng mga katutubo ang binuksan sa Senado. Para sa detalye ng Balitagham, narito si DOST-TV correspondent Dessa Madiral. Magandang agham Pilipinas bilang pakikibahagi sa komemorasyon ng National Indigenous Peoples Day o Araw ng Mga Katutubo, isang exhibit na nagpapakita ng mga textile at tela mula sa mga ethnic groups sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang binuksan sa Senado. Layo ng exhibit na ito na bigyang tinig, mukha at pagkakakilanlan ang mga textile at tela na gawa ng mga kultural na pamayanan sa Pilipinas. Sa exhibit na ito, inyong makikita ang pagtatagpo ng sinaunang produkto mula malikhaing pag-iisip at sa modernong inobasyon. Ang aming mga mananaliksik ay nagtutulungan upang pagyamanin pa ang Philippine Tropical Fabrics na bisa ng inobasyon. Tampok sa exhibit ang mga disenyong gawa sa natural fibers ng Filipino-American fashion designer na si Anthony Legarda, gayon din ang mga tela at tekstil mula sa Ifugao, Tuwali, Kalinga, Itneg, Hanunuo, Mangyan, Blaan, Tausug, Iranon at iba pa. Samantala, sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Senator Loren Legarda na ang Cultural Mapping Bill na mangangalaga, kikilala at poprotekta sa intellectual rights, lalong-lalo na sa mga disenyo ng mga indigenous group ay malapit ng maisabatas. Ito po ay aatas sa lahat ng local governments. It will mandate local governments, units na kilalanin, pag-aralan, protektahan ang pamanang kultura at higit na maprotektahan sa ating mga kapatid na katutubo. Ayon pa sa kanya, makatutulong ang paggamit ng online platforms upang maipakita ang natatanging disenyo at maipakilala ang mayamang pamana na nagmula pa sa ating mga katutubo. Ang exhibit na ito ng Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI ay bahagi ng Pamana, Mga Hinabing Salaysay ng Katutubong Pilipino, event na inorganisa ni Senator Robin Padilla upang bigyang pagkilala ang makulay na kultura at mayamang pamana ng ating mga katutubo. Sama-sama nating yakapin ang pagkakaugnay ng tradisyon at pagbabago, sining at siyensya habang tayo'y patungo sa isang hinaharap kung saan ang mga tekstil ay higit pa sa simpleng tela. Sila'y isang canvas para sa ating walang hanggang
imahinasyon at daanan para sa kaunlaran. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Desa Maderal, delivering science for the people. Juan DOST for you. Isang kasunduan sa pagtatatag ng mga knowledge, innovation, science at technology o key sparks at ecozones sa mga state universities and colleges o SUCs ang nilagdaan sa pagitan ng DOST, Philippine Economic Zone Authority at Philippine Association of State Universities and Colleges. Ang laman ng kasunduan, alamin mula kay DOST correspondent Enrico Matue. Isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng DOST, Philippine Economic Zone Authority at Philippine Association of State Universities and Colleges ang nilagdaan sa nakaraang 2023 PASUC Annual Convention. Layo ng kasunduang ito na magtatag ng mga knowledge, innovations, science and technology parks at ecozones sa mga state universities and colleges. Sa tulong ng KISS Parks at Ecozones, itataguyod ang pagpapaunlad ng mga kasanayan at pagbabahagi ng kaalaman sa pagitan ng pamahalaan, akademya at industriya para sa komersyalisasyon ng R&D na nagdudulot ng pag-unlad ng technopreneurship. Sa event, binigyan diin ni DOST Secretary Renato Solodum Jr. ang mahalagang papel ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa pagkakaroon ng mas makulay at matatag na kinabukasan para sa ating bansa. Pinakita naman ni Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho A. Maborang sa kanyang pahayag ang presensya ng mga KISS Parks at Ecozones na magpapalakas sa ugnay ng DOST, PEZA at akademya sa pamamagitan ng pagpapalakas sa paglago ng mga kumpanyang batay sa agham at teknolohiya. At ang MOU ay magpapahintulot na mas maipatupad ang programa sa buong bansa. Sa ngayon, mayroon ng 44 SUCs na nagpahayag ng kanilang interes na magkaroon ng KISS Park. Bukod sa Kawayan City, Isabela na una na nagtatag ng KISS Park noong Marso ng kasalukuyang taon, umaasa si DOST Secretary Solidum na magkakaroon din ito maging ang iba pang local government units. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Enrico Matue, delivering science for the people. One DOST for you. Sa ating trivia question of the day, ano ang pangalan ng isang programa ng DOST TV kung saan tampok ang iba't ibang eksperto sa bansa upang ibahagi ang kanilang kaalaman at karanasan sa larangan ng siyensya at teknolohiya? Host ng programang ito, ang DOST Verkada na si AJ Castro. Kung alam nyo ang sagot, i-comment na sa ating DOST TV Facebook page at YouTube channel. Ang Pilipinas ay isa sa pinakadinadaanan ng mga bagyo. Sa loob ng isang taon, mayroong mga 20. Kadalasan, ang mga eksperto tinitingnan lamang Karagatang Pasipiko, and that is not necessarily true. In this case, tinitingnan natin yung nangyayari sa buong mundo, hindi lamang yung Pacific Ocean, kundi nandun na rin yung tinitingnan natin ang Indian Ocean, ang Atlantic Ocean, and even the Arctic Ocean. Ng mga pagtunaw o paglamig ng yelo at kung paano ito nakakaapekto sa pagbuo ng bagyo malapit sa Philippine Area of Responsibility. Ang lahat ng mga bagay, kabilang ang mga bagyo, ay magkakaugnay. Matatag, maginhawa at panatag na buhay. Ito ang ambisyon natin para sa bawat Pilipino. Ngunit, paano natin maaabot ang pangarap na ito? Isa sa mga kasagutan ay ang pagpapasigla ng mga negosyo. At para sa isang progresibong negosyo, kailangan natin ng innovation. Sa dami ng nagsusulputang negosyo sa panahon ngayon, ang pinakatanong ng mamimili, ano ang meron sa produkto mo na wala sa mga nasa merkado? At ikaw bilang negosyante, ano ang pwede mong gawin upang mapabuti pa ang iyong produkto? Paano ito magiging kakaiba? Magiging mas masarap, mas masustansya, at abot kaya ng masa? Lahat yan ay kayang tugunan gamit ang siyensya at teknolohiya.
Sa paglipas ng mga taon, ang kagawaran ay marami nang naitulong upang higit na umunlad ang mga negosyo, lalo na yung tinatawag nating micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa tulong ng siyensya at teknolohiya. Patunay dito ang ilang success stories ng mga benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Sa pamamagitan ng mga bagong makinarya, napabilis ang kanilang produksyon at napababa ang bilang ng mga rejects. Sa tulong din ng research at development, nagawang patagalin ang shelf life ng mga pagkain. Gayon din ang pababain ng production cost nang hindi isinasaalang-alang ang kalidad ng kanilang produkto. At iyong akala mong patapon na, pwede pang gawing bagong produkto. Gamit ang pinagsamang sipag, diskarte, siyensya, teknolohiya at inobasyon, ang negosyo, gaano man kaliit o kalaki, tiyak ay aasenso. Tunay ngang sa siyensya at teknolohiya, negosyo ay aarangkada. Sa siyensya at teknolohiya, buhay ay gaganda. Yun lamang po at maraming salamat. Agham mo ba na 11 science museum lamang ang kinikilala ng NCCA, Subcommittee on Science and Technology Museum in the Philippines? At karamihan pa sa mga ito, makikita mo sa Luzon. Kaya kung ikaw ay nakatira sa mga lugar na kabilang sa geographically isolated and disadvantaged area, medyo mahirap ang pangarap na makatungtong sa isang science museum. Pero sa programang Philippine Science Centrum Traveling Exhibit, hindi mo na kailangan pang lumuwas ng inyong probinsya dahil ang siyensya dadalhin na sa inyong pamayanan. Marami pong mga lugar sa Pilipinas na geographically isolated at hindi talaga makakarating ang mga kabataan sa mga itinayong mga science museum or exhibition area kasi malalayo ang mga ito at mainly sa mga syudad lamang. Kaya kung hindi sila makakalapit, ang pwedeng paraan ay mailapit natin ito sa mga lugar na mas madali nilang puntahan. Ang importante kasi ay mabigyan sila ng kamalayan na ang kanilang mundo ay mas malawak pa kaysa sa kanilang alam. At ito isang paraan din ng Department of Science and Technology na mapalago pa ang pag-iisip ng mga kabataan, ma-expose sila sa science and technology upang mas makita nila na may kinabukasan sila dahil sa siyensya at teknolohiya. Ang Philippine Science Centrum Traveling Exhibit ay inisyatiba ng Philippine Foundation for Science and Technology at pinondohan naman ng Department of Science and Technology. Sa ilalim nito, binibigyan ng first-hand experience sa mga science experiments, exhibits, at science interactive display ang mga Pilipino, higit lalo ang mga kabataan. Siguradong mamamangha ang mga kabataan sa mga nakapilang experiments at activities ng Science Centrum exhibit na ito. Dito, makikita nila ang mga ag-amazing exhibits at mga siyensayang experiments. Ang nakapagpapa-ag-amazing pa rito, ang bilang ng mga estudyante na nakabisita at nasubukan na itong Science Centrum. Sa kabuuan kasi, nasa halos 300,000 students at 4,000 educators na ang napagsilbihan nito. At agham nyo ba na sa kabuuan, 26 geographically isolated and disadvantaged areas na sa buong Pilipinas ang nabisita ng Philippine Centrum Traveling Exhibit. Ag-amazing, di ba? Sa pamamagitan nito, umaasa ang Philippine Foundation for Science and Technology at ang DOST na mas mapalalapit sa agham at teknolohiya ang mga tao at mas magiging interesado ang mga kabataan na pasukin ang larangang ito. Kinilala bilang regional winner ng Civil Service Commission Presidential Lingkod Bayan Award ang S-Pass Travel Management System. Ano nga ba ang S-Pass Travel Management System? At ano ang pakinabang o nagawa nito
noong kasagsagan ng pag-iral ng COVID-19. Yes, Onin. Taong 2020 nang isailalim nga sa malawakang lockdown ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas dulot ng COVID-19 na naging pahirap lalo na sa mga biyahero na makakuha ng impormasyon sa mga lugar na pupuntahan kung restricted o unrestricted. Kaya naman isang online travel management system ang dinevelop ng DOST Region 6. Ito ang Safe, Swift, at Smart Passage o SPass na ginagamit ng pamahalaan upang magkaroon ng real-time monitoring ang mga biyahero mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So sa pamamagitan po ng SPass, na-manage po natin ng maayos yung biyahe ng ating mga kababayan. At ito po ay successful because halos lahat po ng LGU sa buong Pilipinas, around 93%, ay gumamit po ng SPass at malaki po itong tulong sa kanila at sa ating mga kababayan. No? Dahil sa malaking kontribusyon nito sa COVID-19 response, pinarangalan bilang regional winner ng Civil Service Commission Presidential Lingkod Bayan Award ang SPass Travel Management System. Natuwa kami sapagkat sa pamagitan po ng recognition na ito, nabibigyan natin ng importansya yung role talaga ng science, technology, and innovation during sa ating COVID-19 pandemic. And we are hoping that this will become something that will inspire our people to really use science and technology solutions sa ating po mga problema, hindi lamang during the pandemic, no? But in moving forward and in sustaining our socio-economic development efforts as a country and as a nation. Ang Presidential Lingkod Bayan Award ay iginagawad sa isang individual o grupo para sa kanilang natatanging kontribusyon na nagresulta sa isang ideya o gawain na nagkaroon ng malaking epekto sa aspeto ng public interest, security at patrimony. Ang parangal na natanggap ng SPass Travel Management System ay bahagi ng 2023 Search for Outstanding Government Workers ng Civil Service Commission. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Shamay Grande, delivering science for the people. One DOST for you. At yan po ang mainit nating balita mula sa mundo ng agam at teknolohiya sa nakalipas na linggo. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Martes, alas 8 ng umaga, dito sa People's Television Network. At pakaabangan din ang iba pang programa ng DOST-TV tulad ng Expert Talk at Bantay Bulkan sa DOST-TV Facebook page at YouTube channel. Muli ako po si Jel Miranda, naghahatid sa inyo ng mga kaalaman sa agham at teknolohiya. Natutugon sa pangangailangan ng bansa. Ako si Oring Miranda at ito ang DOST Report.